natin na nag-maintenance, lalo na yung mga may diabetes o mataas ang sugar, yung may mga hypertension, high cholesterol, high blood, ay malaki-laki po ito kung less 12%. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Welcome news po ito, di po ba, Secretary, para sa mga kababayan natin na nag-maintenance, lalo na yung mga may diabetes o mataas ang sugar, yung may mga hypertension, high cholesterol, high blood, ay malaki-laki po ito kung less 12% ang mga gamot na bibilhin nila, Secretary. Your thoughts? Tama po yan. Kasi isa ako dyan sa mga gumagastos din para sa aking anti-hypertensive cholesterol. Okay. So, malaki din yung ginagastos ko kada buwan. So, malaking tulong yan kahit sa akin na may sweldo na, na mabawasan yung ibabayad. Ano to, Erwin, nanggaling ito sa trade law. At itong inanunsyo, ito yung parang 21 na pinakabagong gamot na idinagdag sa almost 2,100 molecules na o gamot na nabigyan na ng VAT-free nung napasa yung ating trade law. So, additional ito doon sa marami ng gamot na VAT-free. Itong 21 na kahapon. May edad, kasi alam ko, recommendation po yata ninyo ho ito, if I'm not mistaken, may madadagdag pa ba rito sa listahan na ito? Kasi may mga iba pang gamot na binibili ng mga kababayan natin na for maintenance, ay para sa kanila mga high blood, mga mataas ang sugar, cholesterol. Meron pa ba, Secretary, or ito na yon? Tama po yan. Itong yan, additional lang yan. Okay. Yung 21 na nilista kahapon, addition yan to 2,900 na mga gamot. Ang FDA po natin ang nagre-release nito. Meron na tayong over 2,900 na mga gamot or molecules, kumbaga tawagin, na VAT-free na since napasa yung train law. So itong 21 is the additional na, lalo na pag may bagong gamot para sa diabetes, cancer, hypertension, cholesterol, pumapasok sa FDA natin yan, isinasubmit ito sa BIR. Kaya ang BIR naman, ina-anunsyo na ito ay VAT-free na kung ito ang iseta nyo. So ang payo ko, yung ating mga kababayan, siguro may listahan yata kami sa FDA website ng lahat ng mga gamot para pag pumili kayo ng gamot ninyo, alam nyo kung VAT-free siya. Opo, yung mga leading causes of death talaga sa bansa, Secretary, tama ba? Nangunguna ang heart disease, diabetes, TB. Heart disease, correct po. Ang heart disease, ang number 1 sa atin, at yan, karamihan ng mga pasyente dyan, long-term uncontrolled yung hypertension nila. Pag mataas ang presyon mo, eventually magbabara yung mga ugat sa puso. At yun ang tinatawag na heart attack. Or mag-babara din yung ugat sa utak. Yun yung brain attack naman tinatawag o stroke. At yung sa diabetes naman, ang pinakamalaking gastos natin ay yung diabetic nephropathy. Ito yung nagpe-fail yung kidney. Kaya ang daming nakadialysis. Ang dami rin kasing may diabetes. Very important, kung nakokontrol ang sugar sa pamamagitan ng gamot, hindi magfe-fail ang kidney. At hindi kayo mangangailangan ng dialysis. So, very important yung binaba yung presyo with the VAT exempt, no? Pag VAT exempt mo yung gamot mo para sa diabetes, para hindi ka umabot sa komplikasyon na end-stage renal failure. Ang isa ring magandang solusyon dyan siguro, may papayo ninyo, Secretary. Kung may oras naman mag-exercise, kahit lakad lang naman, 30 minutes a day. Libre naman yan, walang bayad, 30 minutes a day or 1 hour, why don't you do that? Di po ba, Secretary? Tama yan. Para madaling matandaan ng mga tao, tandaan na lang nila yung pangalan ng Secretary, Ted. Tamang pagkain, ehersisyo araw-araw, at disiplina sa katawan, iwasan ng alak, mga sigarilyo, at mga pinagbabawal
mahal na gamot. Ayun. Dapat O madali tandaan. puro ano na lang, love, pagmamahal at saka mga vegetable. vegetable. Yan, iwasan na natin. Diba? Stress, wala, At iwasan na saka, stress. Yes, a plant-based diet leads to a healthier body, no? Plant-based ang tawag namin. Hindi naman pure vegetarian, pero maganda rin yon yung kahit ating mga ano yun, seafood diet kasi nga yung masyado ang cholesterol, yung mga May lechon, cholesterol din. mga steak, yung mataas ang cholesterol dyan. Ay, nako. So, sabi nga nila, huwag na lang tayong kumain. Huwag na. Daming bawal. Anyway, Secretary, go ahead po, go ahead. Ehersisyo at tamang pagkain. Yung dalawang yun lang, hindi natin mangangailangan itong mga mahal na gamot. In fact, yan ang objective naming mga doktor. Pag ikaw ay binibigyan ka na ng chronic medication, whether diabetes, cholesterol, or high blood, kung nakokontrol mo yung Sugar. pagkain mo ng maaalat, ng matataba at ng matatamis, bababa yung requirement ng gamot. At yung ibang kaibigan ko nga na nagpapagamot, nahihinto nila yung gamot nila dahil Nare-reverse. tumataas yung kanilang sugar. Yes, nare-reverse, nagno-normal. Okay. Right, tama. Exercise talaga. Iba 30 minutes of walking lang every day. Tama. Nagno-normal yung kanilang weight, nawawala yung diabetes or high sugar. And yung blood pressure nagno-normalize. Ayun, sige. All right, Success Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!